Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong inyong VP Sara Tamilmil Duterte and currently DepEd Secretary and currently co-vice chair ng NTF-ELCAC. Daming trabaho ng VP ninyo, abala talaga, kaya hindi siya makapagkomento. Busy ako. I will let Yusek and Asek answer that question. At isasama na rin natin si Senator Rapi Grandstanding Tulfo kasi meron pong isiniwalat si Senator Tulfo. Eto na naman tayo mga kababayan, mang-aasar na naman tayo kay Tamilmil. Bakit po? No? Mamaya malalaman ninyo. Good news yan sa DepEd. Napakagandang good news nitong mga kababayan. No? At bago tayo magpatuloy, tayo'y magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video sa mga re-replay ng ating mga videos, ganun din sa mga nagsishare ng kanilang blessings sa tumatangkilik sa ating works. May God bless you all at ganun din malaking pasalamat sa lahat ng tumutulong sa atin diyan po sa ating video premiere, diyan sa mga nasa chat box ng ating video premiere. At pagpasensyahan nyo na, hindi po tayo makapag-live kasi naisabi ko na po ang dahilan kung bakit hindi. Di po ba? So, ito po, napakagandang good news sa DepEd mga kababayan. No? Ito sabi ko sa inyo, ayaw ko nang pakialaman itong sanang mga survey na ito. Pero ngayon, itatouch natin siya, panandalian, kasi kung may konektado po ito no, sa ating topic for today. Kasi sinasabi po ng Okta Research no, na ang trust rating ng inyong DepEd ay 84%. At ang performance rating ng inyong DepEd ay 81%. Yan po yung balita dyan. Ano? Ito lang last week yan, nung Pebrero. No? Tuwang-tuwa po dyan ang mga, siyempre, alam nyo na, yung mga Duterte demonyo supporter. Mga DDS. Diba? Tuwang-tuwa sila dyan. Ang galing talaga ng aming sekretary. Ang galing ng aming VP. Walang-wala kayo. No? Kaya dapat resign na. Si BBM resign na. Ito lang, trust rating. Talong-talo kayo. No? Ang DepEd, ang napaka number 1. Totoo po yan. Silang department ang may pinakamataas na trust rating at performance rating. Makikita nyo, pinagkakatiwalaan sila no, ng 2,000 respondents dyan po sa Okta Research na yan. No? Biruin niya, no? Galing ano? Galing talaga. Bilib ako mga kababayan. No? May mga larawan pa dyan. Nakita nyo talagang highlighted. No? Department of Education or DepEd. 79% no trust rating of government agencies. Siya na po ang pinakamataas, no? Grabe, oh. Ngayon, congratulations, 'di ba? Congratulations. Number 1 ka pala, Tamilmil. Diyan yung makikita na talagang nagtratrabaho sila. Performance rating 81%. Palakpakan mga kababayan, talagang bow down, talagang dapat maging leader, no? Maging presidente daw ng 2028, no? Wapakils dyan sa mga kung anumang issue dyan. Kasi DepEd yan. Ang galing niyang mamuno sa DepEd, mga kababayan. Pero susundan natin yan. Congratulate muna natin sila. Sige, good news muna ang ibigay natin, di ba, sa mga ganyan? What do you wanna hear? The good news or the bad news? I wanna hear the good news first. Oh, yan! Trust rating, 84%. Performance rating, 81%.
Dapat ginandahan nyo pa, dinamihan nyo pa. Dapat ginawa nyo lang na 99%. And 99%, buti na lang hindi nyo naibigay yung rating sa PISA. Di ba? Mabuti na lang. Hindi nyo na ilagay dyan yung percentage ng PISA result nung 2020. Ano ba yun? 2022 to 2021 result. Ano ang bad news, Talkies? The bad news, no, yung recently lang, yung na-vlog natin, naisingit natin, ay yan po, sa GMA News Online. Ikaw talaga, Okta Research. Sorbet kasi kayo. Ano na pala ninyo? Di ba kaya sabi ko sa inyo, minsan, hindi mo pagkatiwalaan itong mga survey firm na to. Eto pa, ha? Eto pa, bago natin sabihin niyang GMA News Online. Di ba nung nagsagawa yung Okta Research about sa mga trust rating ng mga government official, di ba medyo mababa yung kanilang idol na si Tamilmil. Ano sabi ni Roque? Hindi mo pagkakatiwalaan yan kasi bago lang yung Okta eh. Pero nung tumaas yung DepEd, lahat sila singing hallelujah. Hindi nila mabatikos yung Okta na bago kasi. Di ba kasi bakit? Pabor sa kanila. Pag hindi pabor sa kanila, ano gagawin nila? Babatikusin, sisiraan. Ganon! Di ba ganon sila ka-entitled? Ganon sila kabrat? Nakita nyo? Nagpapaniwala kayo kasi kayo sa survey. Ayan, ano sasabihin nila? Okay. Katrabaho yung aming DepEd secretary. Di ba? Sino ba yung VP? Di ba siya rin yun? Bakit bumaba? Hindi magkaibang entity naman yan. Ibig sabihin, mas nagtatrabaho siya sa DepEd kaysa sa BP. Di mag-quit ka na lang as BP. Para mapagtuunan mo, yung sa DepEd, ang daming problema ng DepEd, di ba? Kakulangan sa school, kakulangan sa mga gamit, nadidelay yun. Naalala niyo yung mga textbook na tenga kasi hindi binayaran yung contractor. Eto. Di ba? Eto. Ano sabi diyan? Latest lang yun. DepEd selling booklets for catch-up Fridays not authorized. May sindikato sa DepEd. May sindikatong mga guro. Paano na? Ha? Hindi ba alam yan nung mga nagbibinta na bawal yan? Hindi ba nila alam na libre yan mga booklets for catch-up Fridays? Bakit merong mga ganyan? Sino ba yang mga yan? Kanino dinistribute yung mga booklets na yan? Saan binagsak yan? Saan? Sa comics stand? Bakit? May bookstore ba yung pinagbagsakan? Kanino? Saan? Sino? Sinong grupo ang tumanggap nitong mga booklets na ito? Ha? At napag-alaman ninyo DepEd na binibenta? Wala ba kayong memorandum dyan? Dapat nagpalabas kayo ng circular number na bawal ibinta. Libre yan. Yan. Kita nyo? Ha? It does not authorize the selling of booklets or workbooks for catch-up Fridays, adding that school activities must not involve out-of-pocket costs. So, therefore, sinasabi ninyo, no, na hindi dapat manggagaling sa bulsa ng mga mag-aaral o magulang itong catch-up Fridays materials na ito. O dapat pinalalahanan nyo kung sino man yan, kung guro man yan. No? Dapat naglabas kayo ng memorandum.
na sinabi pag kayo na pag-alaman nahuli ay mananagot kayo. Di ba ang galing? Kaya nga mataas ang kanilang performance rating mga kababayan Di ba kasi ganyan nakakahuli sila. The department reiterates that such acts are strictly prohibited. Catch-up Fridays and other school activities must not involve out-of-pocket costs. Parents and learners are reminded not to accommodate and patronize such unauthorized transaction. It said it received several complaints that some school personnel Ayan, sino ang nagbibinta? School personnel are selling and requiring learners to buy booklets or workbooks for catch-up Fridays and other activities. Any individual found guilty of such scheme shall face appropriate administrative sanctions. Di sana, since ang performance rating nyo naman ay napakataas, di sana, bago pa nangyari ito, naglabas kayo ng circular or memorandum na bawal yan ipagbili. Kasi sinasabi nyo that some school personnel, and who are they? Who are the school personnels? Ha? Lahat siguro dyan sa school. Administrators and teachers. Personnel yan Kung sabihin, pati yung janitor, nagbibenta yan. Naglabas sana ay ng memorandum na bawal ibenta yan, and if you got caught, you will face appropriate administrative sanctions or punishment. Diba? Ngayon, kung walang magsusumbong o libre, kitang-kita, diba? From 0 to 1,000. O ganun ang kitaan diba? Ay nako, Diyos mio. Diba? Ang galing performance rating 81%, mga kababayan. Trusted nga ang DepEd We trust them not to do something illegal. Ano pa pasabog, mga kababayo? Another bad news? Eto. Sa ulat po ng PTB. Ayan, PTB, maraming salamat po. This is just a minute video. Napakabilis lang, pahapyaw. Pero, ito, dadagdagan natin mamaya. Babasahin natin yung ulat ng isang pause muna. Ito po. Iminungkahi ni Senador Raffy Tulfo na ilista online ang mga benepisaryo ng government assistance to students and teachers in private education o ang tuition subsidy program ng Department of Education. Ito ang naging rekomendasyon ng Senador matapos mapag-alaman sa isang pagdinig sa Senado na aabot sa 12,675 ang ghost beneficiaries na hindi dapat nakatanggap ng pera mula sa DepEd at umabot sa 300 billion pesos ang nawala sa gobyerno dahil dito. Giit ni Tulfo, dapat magkaroon ng transparency para maiwasan na ang pagkakaroon ng mga peking benepisyaryo. Dagdag pa niya, tanging ang DepEd at ang Private Education Assistance Committee o PEAC lang sa ngayon ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng binibigyan ng tuition subsidy, kaya hindi imposible na magkaroon ng katiwalian. Iminungkahi rin ni Tulfo ang pagsusubite ng DepEd ng financial statement ng PEAC sa Commission on Audit. So yan po, mga kababayan, yung inulat ng PTB na meron pong nakita si Senator Raffy Grandstanding Tulfo tungkol po dyan sa DepEd, sa kanilang hearing, na meron palang mga ghosts. Ano yan? Ilan? 12,675 ghost beneficiary nung tuition subsidy program ng DepEd. Ano nangyari, DepEd? Hindi trust Mayroong trust approval, 84%. Don't worry about that. That 12,675 ghost beneficiary ng tuition subsidy, bali wala yan. Maaayos namin yan. Ang tanong, kung hindi pa mapupuna ni Raffy Tulfo, hindi mailalantad. Kung hindi pa gagawa ng hearing, hindi mailalantad. Paano nga ba nakagawa ng hearing na ganyan? Ito po,
Ito, basahin natin itong sa Senate of the Philippines tungkol kay Rapi Tulfo. No, dagdagan natin yon, yung sinasabing ganun. Tulfo, pinuna ang issue sa tuition subsidy program ng DepEd. Nung dumalo daw siya sa hearing noong February 28, pagdating diyan sa Committee on Education, no, inireklamo na idinulog sa kanya sa Rapi Tulfo in action. Kaugnay sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o Tuition Subsidy Program ng DepEd. Matatandaan na noong February 23 ay napasugod ang grupo ng mga magulang at estudyante at inirereklamo ang St. Michael Archangel Technological Institute dahil hindi nakapag-enroll sa kolehiyo ang mga anak nila. Hinaharang daw ang release ng school cards nila sapagkat hindi pa nakakapagbayad ang DepEd para sa kanilang tuition subsidy. Isa sa mga requirement para makapasok sa kolehiyo ay ang pagsusumite ng nasabing card. Sa panayam sa RTIA, nangako si Attorney Tara Rama, Director 3, Government Assistance and Subsidies Office ng DepEd na siya mismo ang makikipag-ugnayan sa magulang ng mga naipit na estudyante at mga eskwelahang kanilang papasukan para makapag-enroll sila. Kaya pinasalamatan ni Idol si Atty. Rama sa nasabing pagdinig sapagkat tinupad niya ang pinangako sa kanila. Yan. Sa naganap na hearing ay nalaman ng komite, yun nga, na may maroong 12,675 na ghost beneficiary na hindi dapat nakatanggap ng pera mula sa DepEd at umaabot sa 300 milyong piso ang nawala sa gobyerno dahil dito at kasalukuyan ay humihingi ng refund ang DepEd sa mga tinatawag na ghost student. Agad namang pinalagan ni Senator Idol ang depensa ng DepEd na maaring clerical error lamang ito dahil umabot na sa libo-libo ang bilang at tila sinadya na talaga ito ng mga tiwaling eskwelahan. Performance rating 81%. Ang biniblame nila ngayon ay ang mga tiwaling eskwelahan. At the first place, since you got 81% of performance rating, why you did not perform your job properly? Sabihin na natin, itong mga tiwaling eskwelahan na ito ay nag-submit ng mga pangalan ng beneficiary na estudyante. Now, why you did not verify those names o yung mga beneficiary? You just went ahead and pay them. So therefore, sabi nila, we can trust the DepEd. Hindi na nila yan i-review. Get out of here, di ba? That's your performance rating. Napakalaki. Ang gagaling. No? 81%. Kaya naman pala, baka sila rin yung nasurvey. Nagtatanong lang. Di ba? O, ulitin natin. Agad namang pinalagan ni Senator Idol ang depensa ng DepEd na maaaring clerical error lamang ito dahil umabot sa libo-libo ang bilang at tila sinadya na talaga ito ng mga tiwaling eskwelahan. Kung sinadya naman pala, why you did not check it properly? Why you did not do your job? Kaya clerical error, sinabi nyo, okay na to, o siya. 100 lang naman sila, okay na, o kabila.
O okay na, 200 lang yan. Sige, pasok. Hindi nila alam na baka merong Maria Makiling. O, 1 tamad, 1 tanga. Basta, mandun na yung pangalan. O, bigay ang pera. Diba? Magkano nawala? 300 million pesos. 12,675 ghost beneficiary. Meaning, they are not existing. Tapos hihingi kayo ng refund. Saan sa eskwelahan? Dapat yan. Tama lang yan, Rapid. Diyan kita aayunan. Kasi bakit? National interest yan. Pera ng kaban ng bayan ang nawala dyan. Mind you, DepEd is the #1 highest budget sa buong department ng gobyerno. Mandated po yan sa Constitution. 300 million pesos is 300 million pesos. Pwede ka na makagawa dyan ng 2 gasolinahan. Di ba? With a lot of balls. Di ba? Dapat dyan, ang sasagot na dyan ay si Tamilmil. Bakit di siya uma-attend dyan? Huwag nyo sabing BP siya. No, iba yun. DepEd to. Bakit ang humaharap mga, attorney ba yun? Nasaan na naman siya? Ha? Where are you now? Di ba? Anak ng oops. Sorry. Itong mungkahi ni Rapi Tulfo, ilagay na lang daw yan sa digital para may transparency. Digital. O, ngayon, so ilalagay mo. Ito sabi niya, di ba narinig nyo dun, panood nyo sa, sa video. O, ulitin lang natin. Iminungkahi rin ni Senator Idol ang pagsusumite ng DepEd ng financial statement ng PEAC sa COA sa ngalan ng transparency. Ito'y matagal na rin daw kasing hinaing ng COA mula pa noong 2017 kung saan ayaw ng PEAC na mag-audit sila na ma-audit sila. Ayaw ng PEAC. Ayan. Ayaw daw ng PEAC. Ano ba tong PEAC na to? Nabasa ba natin yan? Anong meaning ng PEAC? Grabe kayo. Ayaw nyo palang ma-audit kayo ng COA? We! Ang galing! Hindi pala sila. Exempted pala sila sa audit ng COA. Kayang-kaya nilang gawin ang anumang gusto nilang gawin. So therefore, paano nyo malalaman kung ginastos ng tama? Saan napunta yung budget ng bayan? Kaya pala, hindi tayo umaatensyaw. Daming kawatan. Ulitin ko ayan. Masaya to mga kababayan. Ano ba tong PEAC na to? Sige nga, hanapin nyo nga. Di ba? Grabe Sila lang ang may hawak ng pangalan ng mga estudyante. Bago natin ulitin yon, ito, basahin natin yung nauna. Kaya inirekomenda ni Senator Tulfo na dapat nakalista online ang beneficiary ng GASPE sa kanilang website para sa transparency. Correct! Di ba? Para malaman. Uy, wala namang ganitong pangalan. Saan yung school na yan? Ganon. Sa kasalukuyang panahon, ang PEAC at DepEd lamang ang nakakaalam ng listahan ng mga estudyanteng binibigyan ng tuition subsidy, kaya prone ito sa korupsyon sa pamamagitan ng mga ghost beneficiary. Correct, mga kababayan. So therefore, dalawa lang sila ng DepEd ang nakakaalam, walang transparency. Oy, 300 million, too many balls and gas stations. Correct naman, di ba? Sige, banatan mo, idol. Sige, samahan kita diyan.
Ito, ulitin natin yung binasa natin kanina nung nauna. Iminungkahi rin ni Senator Idol ang pagsusumite ng DepEd ng financial statement ng PEAC sa COA sa ngalan din ng transparency. Hindi pala kayo nagsasubmit ng financial statement. Sino nag-u-audit sa inyo? Saan galing ang pondo nyo? Sa private sector? Ha? PEAC? Ha? DepEd? Bakit? Kayo lang nakakaalam nung listahan ng mga beneficiary ng GASPE. Tapos, hindi rin kayo nagsusumite ng financial statement ng PEAC sa COA. Ayun ang sabi ni Rapi Tulfo. Ha? Ito'y matagal na rin daw kasing hinaing, ha? COA na mismo. COA na mismo. Ha? Mula pa noong 2017, who is the president then? Di ba galit na galit si Digonggong ninyo na Prime Minister ni Baal sa COA? Sabi niya, hihuhulog niya nga daw sa mga hagdanan niyang auditor ng COA. Oh, so therefore, simula pa yan ng 2017. Malay ninyo, maraming mga beneficiary na dapat ang makakuha niyan, pero hindi nakatanggap. Siyasatin mo yan, Rapi Tulfo, gisahin mo, papuntahin mo dyan si Tamil Mil. Ha? Mula pa noong 2017, kung saan, ha? Ayaw ng PEAC na ma-audit sila ng COA. Ayaw ma-audit, may tinatago, to protect the identity and how much the beneficiaries are getting? Or may tinatago kayong kabalbalan? Ay, nako, huling-huli mga kababayan, biruin nyo, ha? 675 ghost beneficiary. Totaling to about 300 million pesos. Nasaan na sila? Dapat, Rapi Tulfo, ipahanap mo yan sa PEAC at DepEd. Papuntahin sila. Hanapin ninyo. Totoo bang mga tao yan? Totoo bang mga beneficiary yan? Kung hindi totoo yan, alam na. Diba? Uulitin natin dito. Alam na. Ha? Prone ito sa korupsyon sa pamamagitan ng mga ghost beneficiary. Diyan mo dapat ipangalandakan, Rapi Tulfo. Kasi dito na lang, ayaw ng PEAC na ma-audit sila ng COA. For what? Ang tanong, saan galing ang budget ng PEAC? Saan galing ang budget ng DepEd? Bakit ayaw silang ma-audit ng COA? Itong PEAC na to, ayaw nilang mag-submit ng financial statement, ayaw nilang ma-audit sila ng PEAC, ayaw nilang ma-audit ng COA. Ano tinatago ninyo? Bakit? Why? To protect the identity? No! Dahil ang perang pinagpopondo sa inyo ay pera ng taong bayan. You have to be transparent and you have to be accountable for that. Mahiya naman kayo. Di ba? Nakakaya, Binigyang diin ni Senator Tulfo na ang dapat makinabang sa GASPE program ay ang mga totoong nangangailangan lamang nito. Correct. Baka nga dyan sa ghost beneficiary na yan hindi naman dapat silang bibigyan pero nakakatanggap Diba? Tulad ng mga kwentong porpis dati. Biruin nyo, may mga kamag-anak abroad tumatanggap ng porpis. Pero yung totoong dapat matulungan, hindi. Kasi bakit? Kaaway ni Kapitan. Diba? Politiking. Personalan. Malay natin dito. Nahuli sila ni grandstanding idol, Rapi Tulfo. Sa susunod na hearing ay ipapatawag din ang mga opisyal ng eskwelahan na nakita ng COA na mayroong ghost beneficiaries at hindi pa nakakapagbigay ng refund. Ay, may nakinabang dyan. Sabwatan po yan, mga kababayan. Magkano ang porsyentuhan? Magkano ang hatian? Kita nyo? DepEd. Trust rating.
performance rating. Pero, meron kayo dyan, no? Ano ba to? PEAC ng DepEd. Ano ibig sabihin ba niyan, mga kababayan? Kayo nga, tignan nyo nga. Hindi sinabi ni Idol eh. Kayo, Idol, kulang-kulang ka naman mag-report eh. Oh, di ba? Sinisi pa si Idol Rapi, oh. O, talaga, Idol Rapi grandstanding, kulit mo eh. Ha? O, dito rin sa report niya dito sa Senate, wala eh. Eh, linaw-linawin nyo naman, magre-report na lang kayo eh. Hindi nyo pa linawin eh. Para hindi tayo napupulaan dito. Di ba? Ito pala, PEAC, Private Education. Ha? Ano ba to? Sige na nga. Transformation, ayan. Whatever, private education. Nakita ko na kanina. Ang kulit naman ito, kulit-kulit mo eh. Ayan, sa Pilipinas nga sila, mga kababayan. Ha? Teka. Private Education Assistance Committee. Ayan PEAC official website. Meron pa sila org about PEAC. Ayan, ito. Kaloko kayo ito pa, may mga pa-video-video pa kayo dito. The Private Education Assistance Committee or the PEAC is a 5-member committee constituted to serve as trustee of the funds for assistance to private education. A permanent and irrevocable trust fund. The committee possesses powers and authorities enumerated under EO number 156 series of 1968. Ay, panahon pa to ni Apula kaya? As amended, it is composed of the following. Ito yung 5-member nila. Secretary of Education. As a chairperson. A representative from NEDA as a member. A representative of Catholic Educationalist Association of the Philippines. A representative of the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities. And a representative of the Philippine Association of Colleges and Universities. So therefore, kayo dyan, kasama dyan si Tamil Mil kasi siyang Secretary of Education. So, saan napunta? Anong ginawa ninyo? Ayaw nyong mag-submit ng report sa COA. At ayaw nyo ring ma-audit kayo ng COA. Ano meron? Ginawa lang naman kayo ng executive order number at kayo ay inamend. So therefore, hindi kayo kabilang sa gobyerno? Kabilang kayo eh. Under EO number 150, series of 1994, ang dami nyo. Di ba? Ang daming amendment sa inyo. Pero ano kayo? Di ba? Merong ghost talaga kayo. You are ghost. Nakakahiya po, mga kababayan. Natatawa lang ako pero naaasar ako. Kakahiya kayo. Nahuli kayo ni Rapi Tulfo. Kayo mga kababayan. Ano masasabi nyo? Sabi ko sa inyo good news muna. Tapos, sige, you wanna hear the bad news? Ayan. May nagbibenta ng booklet sa Catch Up Friday. Tapos itong PEAC, na ang nakaupo dyan na chairperson ay si Tamil Mil. Ayaw mag-submit ng financial statement sa COA at ayaw din ma-audit ng COA. Tapos sisisihin, clerical error daw na isinubmit ng mga tiwaling mga eskwelahanan. Gunggong pala kayo eh. If you are just doing your job properly and correctly, hindi na mauulit yan. At kung wala kayong ulterior motive o a sinister motive o yung mga dark motives ninyo because the money is flowing, millions or billions, you just want to taste a piece of the pie. 12,675
ghost beneficiaries, blaming it to the unscrupulous schools. Pero wala silang pagkakamali. Weh! Unang-una, trabaho nyo i-verify ang mga names. O baka naman puro na lang kayo, TikTok dance. I wanna post it into my Instagram, di ba, Elora? Kakakaasar to. O na-discover kayo. Hindi po ako nagsabi na ayaw nilang magpasa ng financial statement sa COA. Hindi rin po ako ang nagsabi na ayaw silang ma-audit ng COA. Si Senator Rapi Grandstanding Tulfo po ang nagsabi niyan during the hearing noong February 28. Yun yung natagpuan niya kasi may mga magulang at estudyante na nagreklamo sa kanya sa RTIA. Alam niyo naman yan si Grandstanding Tulfo. Lahat po ng kaso, dadalhin niya yan sa Senado. Pero dito, since interesado tayo dahil ito ay apektado ang national interest, it is the budget. Diba? DepEd yan. Diba? Ang laki ng budget ng DepEd, ulitin ko, number 1 sila sa budget. Tapos ganito lang. May mga mag-aaral na hindi nakapasok ng kolehiyo because of what? Your incompetence. Because of what? Your sinister ulterior motive. Saan? Sa piece of the pie because you got trillions of pesos as budget. Tapos meron pa kayo, you have the audacity not to submit your financial statement and you don't want to be audited by COA? Who are you? Saan galing ang budget ninyo? Kung galing ang budget ninyo sa mga private entity, sa mga NGO, I think maniniwala pa ako. Kasi hindi pondo ng taong bayan yan. Pero ang pondo ninyo, since ang inyong chairperson ay DepEd Secretary, therefore, I'm assuming that your budget comes from the DepEd. Tama, mali? Kapal na mukha ninyo. Diba? O sinong iriripan? Sinong hihingan nyo ng ripan? Baka yung sarili nyo. Hingan ninyo ng ripan. Nang walang iya kayo. Diba? Mga kababayan, ako ba tama o mali? Diba? Pero itong DepEd, ibigay ko sa inyo to. Ito po, galing po ito sa balita. No? Ayan, yung quote card na yan. Sang-ayon ka bang most trusted government agency ang Department of Education? After that, na sinabi ko sa inyo about sa 12,675 ghost beneficiary, tapos yung PEAC, ayaw mag-submit ng financial statement sa COA, ayaw nilang ma-audit sila ng COA, nawalan ng mahigit 300 million pesos ang gobyerno dahil sa mali-maling subsidiaries. O beneficiaries, sa mali-maling beneficiaries ng GASPE. At also, may mga school personnel na nagbebenta ng booklet para saan? Sa Catch Up Friday. So, anong sagot nyo dyan? Sang-ayong ka ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.